mataas na rin naman yung position niya sa Pilipinas. Mag-ano na, parang onti na lang, nasa ano na siya, nasa boss na siya na level. Kaya lang yun nga, sobrang tagal niyang kinuha yun, yung ganung position. Samantalang dito, ilang taon pa lang, magdadalawang taon pa lang siya rito. Mabilis, 2 years pa lang. Yun! Second day sa work, not too bad. Ayos naman. The weather, bigla, ano yun na lang natin, yung mabilisan lang, paulit-ulit naman yun eh. Yeah, ganun lang naman yung ano natin eh, content natin eh. Pero buti nga no, sa mga nanonood sa akin, salamat ha. Hindi nagsasawa sa mukha ko. Wala man lang ibang napapakita. Wala lang, kinikwento ko lang kasi yung buhay ko. You know, para lang meron tayong documentary sa mga nangyayari sa buhay natin. Mamaya bigla na tayong maging milyonaryo, di ba? At least nakita nyo na ako, mahirap. Joke lang nga pala. Kanina may nakausap ako na na puti. Iba talaga yung nila, yung thinking nila, no? Na yung yung dati ko raw trabaho. Believe daw siya sa mga nagtatrabaho diyan sa sa dati kong trabaho. Ayoko nang banggitin, no? Sabi niya, meron bang ibang nagtatrabaho diyan na white? Parang nagdadalawang isip pa nga siya na banggitin yung white eh. Sabi ko, meron ako nakikita siguro, parang isa nga lang yung nakita ko eh. Yung sinasabi niya na white kasi, yung yung Canadian, hindi yung kasi sasabihin mo white din naman yung mga Ukrainians eh, di ba? Pero parang ang inaano niya rito, yun nga, yung mga nandito nakatira. Sabi niya, bihira nagtatrabaho diyan kasi mahirap na trabaho yan. Saka sabi niya, alam mo naman yung mga mga kalahi ko rito, mga Canadians daw, mga tamad sa mga ganyan. Sabi, hindi naman. Basta nakikwentuhan kami kanina. Sabi niya, naman daw, believe daw siya sa mga lahi natin na nagtsatsaga sa ganyang trabaho, ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa nagtsatsaga. Sabi ko, yan yung nagbigay ng opportunity sa akin na makapunta rito. Kaya sabi ko, grateful ako dyan sa company ko na yan kasi kung hindi nila ako kinuha, hindi nila ako hinire, wala ako rito sa Canada. Sabi ko sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, ayoko lumaki yung mga anak ko doon, sabi. Ganun, sa baka kagulo sa Pilipinas. Sabi ko, hindi naman siya magulo, kaya lang yung sabi ko, yung government masyadong katulad din ng ibang mga countries, pero maraming corruptions and everything like that, sabi ko sa kanya. Okay. Pero bakit yung sabi niya, yung friend niya raw, bakit yung friend ko nung pumunta dun sa Philippines, walang sinabing masama sa Pilipinas. Sabi ko, yung friend mo ba, white Canadian din. Sabi niya, wala namang reklamo, tuwan-tuwa nga, puro magaganda yung kwento. Sabi ko, ang Pilipinas, our country, sabi ko, if you want to go there as a visitor, tapos galing ka dito sa western countries, maganda ang Pilipinas kasi you don't have to worry about the money. Pagka nandun ka nakatira sa Pilipinas at dun ka nagtatrabaho, dun mo malalaman yung yung hirap ng Pilipinas. Okay lang sa inyo dito, kaya karamihan ng mga so many vloggers there, sabi ko na mga westerners. Kasi tuwang-tuwa nga sila sa Pilipinas sa hindi naman natin madidinay, di ba? Maganda naman talaga ang Pilipinas. Pero ang problema, kapag ikaw yung nakatira dun sa Pilipinas na hindi ka mayaman, tapos ka lang, yung alam mo yun, minimum pay, minimum wage earner ka doon, o kaya kahit nga nasa middle class ka na tulad namin na dati sa Pilipinas, hindi pa rin siya ganun kaganda. Maganda ang Pilipinas sa mga mayayaman. Ganun ba? Sabi niya. Wala lang, kwentuhan lang kami. Tapos meron din, ayaw din niya ng mga yung mga lahi nung alam nyo na, mga mekus. Sabi niya, masyado raw, yung ginagawa kasi nila. Okay lang naman daw na, hindi naman daw madamot ang Canada na magpapatira kasi alam niya naman daw na, na ang Canada nagre-rely din sa mga immigrants. Kaya lang parang, sabi ko sa kanya, kasi naabuso yung system. Pero ang maganda nun, hindi ko alam sinasabi niya, hindi ko sinasabi to dahil kausap kita na you're a Filipino. First time ko siyang nakilala. Wala naman akong ibang naririnig na masama sa sa mga Filipino, sabi niya. Talagang puro magagaan. I only hear good things about you guys. Sabi ko, thank you. Pero
Yun ba yung dapat ko ikwento? Hindi naman dapat yun yung ikukwento ko eh. Ayun, yung tungkol sa misis ko. Di ba sinabi ko nung last video ko na gumanda na yung ano niya, ano na naman siya, na-promote na naman siya. Ano no, parang ang bilis ng galawan ng mga ano rito, ng buhay dito sa Canada. Hindi tulad nung sa nasa Pilipinas kami. Yung misis ko kasi ano eh, mataas na rin naman yung position niya sa Pilipinas. Ano na, parang onti na lang, isang step na lang ano na siya, nasa ano na siya, nasa boss na siya na level. Kaya lang yun nga, sobrang tagal niyang kinuha yun, yung ganung position, yung ano, yung pay grade niya sa ano, Pilipinas. Samantalang dito, ilang taon pa lang, magdadalawang taon pa lang siya rito. Yung ano niya, yung success ano niya, pag-apply sa ano, sa pag-upgrade, mabilis. 2 years pa lang. Syempre, ayokong sabihin kung magkano yung ano, yung kanyang salary ngayon, pero mataas ng dihamak sa work niya ngayon. Kasi ano niya pa lang, tinanggap niya pa lang. Sabi ko nga ano pa, bigla mo kong nataasan Sana all. Ang pinaka point ko kasi dito, kaya ko lang naman din gustong i-discuss kasi laging yung 'di ba yung nag-aano sa akin yung nagbabati ko sa akin na ano, mag-trades ka, yung parang ano, yung basta nakita niyo yun. Lagi ko siya hindi na nagko-comment ngayon na sinasabi niya, mag-aral ka para ano ka, mag-aral ka ng trades, mga ganyan. Sa nakikita ko sa asawa ko, need pa ba talagang mag-aral? Sa akin, it goes both ways Kung ikaw maganda yung maganda yung experience mo from the Philippines. Tapos yung tinatahak mo naman na trabaho hindi siya ganoon kailangan ng yung mga certificates dito. Yung kunyari hindi ka nakakuha ng program na yon, aangat ka pa rin. Kasi sa totoo lang, yung salary ng wife ko ngayon, maganda na sa standards dito sa Manitoba. Hindi ko naman sinasabi na panglahatan na Canada. Kumbaga para sa amin dito, okay na siya. Tapos kaya parang namin, sinasabi ko sa kanya, talagang para sa iyo yung Canada kasi isipin mo yan, 'di ba? Hindi ka naman nag-aral dito. Nakukuha mo yung mga ganyang success na sabi niya, hindi, swerte lang ako. Sabi ko, hindi lang dahil swerte ka. Talagang magaling ka. Sabi ko dati pa lang, sinasabihan ko na yung asawa ko na yan, magaling siya. Kasi rin yan, medyo rin yan Hindi siya hindi siya katulad ni Brandon Boy mayabang. Sinasabihan ko siya na magaling ka naman talaga, kaya nga yan yung pinaka ko sa iyo gusto ko sa iyo. Mag-aaral pa ba ako? Sabi ko sa kanya, bakit hindi? Ang maganda rito kasi sa Canada, hindi naman alam mo yun, parang walang basihan sa edad. Kung gusto mo mag-aral, kung gusto mo magtrabaho pa ng kahit matanda ka na, wala yun sa edad. Meron akong kakilala rito, nagsimula siyang mag-aral, parang 45 na siya. Kinuha niya yung kanyang Red Seal, yung yung parang pinakamataas na position sa inaral mo, sa trabaho mo. Kinuha niya ng ilang years, 5 years yata. Ngayon Red Seal na siya. Ang sinasahod niya na ngayon nasa 51 per hour. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa asawa ko hindi naman masama na mangarap kasi nandito na rin naman tayo, di ba? Saka ang maganda kasi hindi siya ganun ka higpit ang Canada. Kung kunyari ikaw ay nag-aaral, ganun, hindi ka masyadong stressful. Tapos ang maganda pa, merong mga courses dito. Yung sinasabi nga nung yung nagko-comment sa akin lagi, pag kayo mga sa trades ganyan, pwede kang pwede kang suportahan ng government na mag-EI ka habang nag-aaral ka. Habang nag-aaral ka, meron kang nakukuha na weekly, tapos yung inaral mo binayaran pa ni gobyerno. Hindi siya loan hindi siya loan. Siya talagang ang magbabayad niyon si government, no? Lalo na dito sa namin, sa lugar namin. Hindi lahat ng programs, hindi lahat ng courses, at hindi lahat ng lugar dito sa Canada ganun. Pero dito sa amin sa Manitoba, wide yung yung sakop ng ng mga pwede mong aralin. Si government ang magsusupport sa iyo. Wala kang gagastusin. Tapos maraming programs ang pwede mong pagpilian. Yun ang maganda sa dito sa Manitoba sa amin. Kaya sabi ko sa kanya, sa asawa ko, why not i-take advantage natin? Nandito na tayo di ba? Naman yan mapagpaplanuhan yan.
Kaya yung sinasabi ko yung sa nambabas sa akin, ano yun, hindi naman siya talaga mali. Kung gusto mo talagang umangat dito, mas maganda mas mag-aral ka. Kasi sa 3 taon ko rito, yun ang nakikita ko eh. Exception yung asawa ko na hindi nag-aral tapos 2 taon lang, biglang umaangat yung position niya. Ano lang yun talaga, ewan ko. Swertihan ba? O ano? Kayo na lang, mag-comment na lang kayo sa baba kung ano yung mga naiisip nyo. Kung mali ba yung mga pinagsasabi ni Brandon Boy. Pero yun lang. Pinag-iisipan ko ba na mag-aral? Kung libre naman, ang magbabayad naman yung government, di ba? Bakit hindi? Babayaran na ni gobyerno. Meron ka pang matatanggap through EI. Yun lang. Para lang meron tayong bagong video. Tingnan mo, bumababa na naman yung mga viewers ko. Kasi, wala eh. Walang interesting na nangyayari. Talagang yung mga minsan mga nanonood sa YouTube, gusto talaga yung merong mga juicing nangyayari, no? Ngayon wala, ordinaryong vlog na naman tayo. Pero maganda lang naman 'yun. Tumataas yung mga subscribers natin, 'di ba? Maayos yung natin sa huran. Saka ang maganda, follow nyo ako sa Facebook ko pala. Maganda na rin yung onti na lang magte 10,000 na tayo sa Facebook pa. Malay nyo naman, pagka naging 10,000 tayo sa Facebook, meron tayong ipamimigay, di ba? No? Sige na. Nandito na yung asawa ko. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sige na, paalam.